Umaarangkada na ang isang linggong libreng sakay para sa mga PWD sa mga pasahero ng LRT at MRT habang mga transport personnel sumailalim sa sensitivity training upang lumalim pa ang kanilang kaalaman sa karapatan ng mga taong may kapansanan. Si Bernard Ferrer sa detalye. Isa si Tatay Sergio sa mga buwan na manong nabigyan ng libreng sakay ng MRT para sa Persons with Disabilities o PWDs ngayong pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Para kay Tatay Sergio, malaking bagay na kinikilala at binibigyang pansin ng pamahalaan ang kapakanan ng mga PWD sa bansa. Kaya naman ang natipid niya sa pamasahe ay pandadagdag niya sa kanyang pagkain. Malaking bagay po para sa akin. Para po sa mga katulad namin. Imbis na mabayad lang sa nagiging pa sa amin para sa pansarili namin mga pangangailangan pa. Nagsimula ang libreng sakay ng alas 7 ng umaga at hanggang alas 9 ng umaga. Muling magkakaroon ng libreng sakay mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang libreng sakay ay tatagal hanggang July 23. Ang inisyatibong ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layuning mapagaan ang gastusin sa transportasyon at bigyang halaga ang mga mahalagang pagdiriwang sa bansa. Upang makakuha ng libreng sakay, kinakailangan lamang ipakita ng PWD ang kanilang ID sa service gate ng stasyon. Para naman sa mga PWD at senior citizen na babiyahe sa labas ng itinakdang oras, maaari pa rin silang makinabang sa 50% fare discount. Bukod sa MRT3, may libreng sakay din sa mga PWD ang LRT Line 2. Ang LRT Line 1 ay nagbibigay ng 50% discount sa mga PWD bilang pakikisa rin sa National Disability Rights Week. Samantala, isang sensitivity training ang isinagawa sa pangunguna ng DOTR, Special Action Intelligence Committee for Transportation, katuwang ang isang kilalang mall chain sa bansa. Layunin ng pag-asanin na palalimin ang kaalaman at kamalayan ng mga transport personnel hinggil sa karapatan ng mga PWDs at masiguro ang pantay, may malasakit at ligtas sa pagtrato sa kanila sa pampublikong transportasyon. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kawani ng DOTR SAIC, mga driver at konduktor ng EDSA busway, gayon din ang iba't ibang kinatawan mula sa sektor ng transportasyon. Mahalaga yung ganitong training kasi kailangan talaga ng public awareness. Kailangan din malaman natin na sa society napakadaming mga disabilities. No? And yung mga disabilities kuminsan yan ay hindi natin nakikita pero nagdudulot ng kung ano ng mga sitwasyon. Ang sensitivity training ay isinagawa bunsod ng insidenteng kinasasangkutan ng isang PWD na binugbog at kinuryente habang nasa loob ng isang bus sa EDSA busway nitong Hunyo. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.